Wala pa nga akong matinong suot. Naka-hospital gown pa rin ako. Yung tipong tela na nagpaparamdam sa'yo na hindi ka tao, kundi isang numero lang sa chart na may wristband nang pumasok ang 2 pulis sa kwarto ko. Hindi security guard, hindi nurse. Pulis talaga. Ang isa, matangkad at magalang sa paraang ayaw kitang takutin, ay tumango sa monitor na tumutunog sa tabi ng kama ko. Yung isa naman, nanatili sa may pinto. Ini-scan ang buong kwarto na parang anumang oras ay tatalon ako mula sa IV line para manakit. Miss Elena Cruz? Tanong, nung matangkad. Opo, sagot ko. Medyo paus pa ang boses. Kailangan niyo pong sumama sa amin. Parang lumubog ang tiyan ko sa kama sa sobrang kaba. Kumurap ako sa kanya. Sumama? Saan? Hindi siya agad sumagot. May hinugot siyang folder mula sa ilalim ng braso niya. Manipis. Opisyal tingnan. Yung klase ng folder na walang pakialam kung nasasaktan ka. Binuksan niya ito at ipinakita ang unang pahina. Report po ito. Sabi niya. Isinampa kaninang umaga. Tinitigan ko ang papel hanggang sa luminaw ang paningin ko at nakita ko ang pangalan. Clara Cruz, ang ate ko. Sa ilalim ng reporting party. Nanuyo ang lalamunan ko. Tinuro ng pulis ang linya sa gitna ng papel. Inaakusahan kanya ng pagnanakaw. Sabi niya. At nagbanta ka raw sa buhay niya. Muntik na akong matawa, pero lumabas lang ito na parang hininga. Yung ate ko, hindi nga maka-order ng kape nang hindi nagdadrama na parang nasa korte. Lumunok ako. Sir, nasa ospital po ako. Alam namin. Maingat na sagot ng pulis. Kaya nga andito kami para kausapin ka. Iniharap niya ng kaunti ang pahina para mas makita ko. Sinulat niya na pumunta raw ako sa bahay niya kagabi, humingi ng pera, nagnakaw ng gamit, at nagbanta. Dinagdagan pa niya na unstable daw ako o wala sa sarili. Kasi kapag si Clara ang nagsinungaling, hindi lang basta lie. Gumagawa siya ng buong kwento. Napahigpit ang hawak ko sa kumot. Naniniwala po kayo dito? Hindi sumagot ang matangkad na pulis gamit ang emosyon. Sumagot siya gamit ang protocol. Kailangan naming imbestigahan, sabi niya. At kailangan naming magtanong. Nagsalita na rin sa wakas yung pangalawang pulis sa may pinto. Sabi niya, nangyari daw ito bandang 11:30 ng gabi. Si Idian Sanchafan? Pumitik ang utak ko kasi hindi ako nanghuhula. Sigurado ako. Alam na alam ko kung nasaan ako ng 11:30. Tumingin ako sa pulso ko. Andun pa rin ang hospital band. Nakaimprenta sa itim na tinta. Tumingin ako sa pulis at sinabi ang pinakakalmadong salita sa buong buhay ko. Pakicheck po ng timestamp. Sabi ko, kumunot ang noo niya. Ano? Yung oras sa report niya, sabi ko. At yung oras ng admission ko dito sa ospital, nag-alangan siya. Parang ayaw niyang inuutusan siya ng pasyenteng nakagown. Pero tinignan niya ulit ang report. Na-file ito ng 8:42 ng umaga. Ngayong araw, sabi ko habang naka-admit pa rin, nanliit ang mata ng pulis. Nagpatuloy ako. Kalmado. Pero matatag. Walang drama. Hindi ako umalis, sabi ko. Hindi nga ako pwedeng pumunta ng CR nang walang aalay na nurse. Gumalaw ang pwesto ng pangalawang pulis. Sabi niya, pumunta ka sa bahay niya kagabi. Tumango ako. Sige, simplehan lang natin. Boses ko ngayon ay malinis at direkta. Tanungin niyo sa nurse ang chart ko. Oras ng admission, vitals ko, log ng gamot, oras na kinabitan ako ng swero, lahat. Tumingin ulit ang matangkad na pulis sa monitor, tapos sa IV line ko, tapos sa papel. Sinasabi mo na, may ebidensya ka. Na andito ka. Sinasabi ko na may ebidensya ang ospital. Sagot ko. Wala itong kinalaman sa memorya ko. Ito ay record. Tumingin siya sa pinto. Tapos balik sa akin. May ideya ka ba kung bakit gagawin ito ng kapatid mo? Bumuntong hininga ako ng malalim. Dahil alam ko at kinasusuklaman ko ang katotohanan. Gusto niya ng kontrol. Sabi ko, hindi sa akin, kundi sa kung anong meron ako. Pinag-aaralan niya ang mukha ko. Tinitimbang.
kung ako ba ay kalmado lang o tuso. Tapos, may kumatok. At pumasok ang nurse na may dalang tablet. Okay lang ba lahat dito? Tanong niya. Napatingin sa mga nakauniforme. Bumaling sa kanya ang matangkad na pulis. Miss, pwede mo bang kumpirmahin kung nasa kwartong ito si Miss Cruz simula kagabi? Hindi nag-atubili ang nurse. Andito siya, sabi niya. Na-admit, kahapon ng gabi. Anong oras? Tanong ng pulis. Tumingin ang nurse sa tablet. I'm 17 p.m. Sabi niya, tumataas ang kilay ng pangalawang pulis. Dahil ang 6-17 p.m. admission hanggang 11:70 p.m. na nasa bahay ng kapatid ko ay walang lusot. Tumingin ulit sa report ang matangkad na pulis. Tapos may ginawa siyang maliit na bagay. Pero nagbago ang ihip ng hangin sa kwarto. Tinuro niya ang isang linya sa papel. Sa kwento niya, tinakot mo daw siya, sabi niya, nang mahina. Sa pamamagitan ng tawag sa telepono, eksaktong 12:05 ng madaling araw, tumingin ako sa kanya. Tapos, sa nurse. Tanungin niyo ang ospital. Kumunot ang noo ng nurse. Tanungin ang ano? Visitor log? Call logs, sabi ko. Kung ang paratang niya ay tawag at CCTV footage, kung ang claim niya ay umalis ako, humigpit ang panga ng pulis. Humarap siya sa nurse. May CCTV ba kayo? Tumango ang nurse. Hospital security. Yes po. May mga kamera sa hallway. At badge logs. Bumalik ang tingin ng pulis sa akin. Miss Cruz, mas mababa na ang boses niya ngayon. Detalyado ang report ng kapatid mo. Pinapalabas niyang very specific ang nangyari. Muling sumilip ang dry humor ko. Mapait. Oo, sabi ko. Yan ang paborito niyang klase ng kasinungalingan. Isinara ng pulis ang folder ng dahan-dahan at sinabing, okay. Isang salita, pero hindi pagsang-ayon. Tunog ito ng kwentong nagsisimula. Nang mawasak, tumingin siya sa nurse. Kailangan ko ng supervisor, sabi niya. At kailangan ko ng dokumentasyon ng admission time niya, pati kumpirmasyon na hindi siya lumabas ng unit. Tumango ang nurse. Ipiprint ko po. Lumabas ang pangalawang pulis sa hallway para tumawag. At ang matangkad na pulis ay tumingin sa akin na parang iba na ang tingin niya sa sitwasyon. Miss Cruz, sabi niya, kung sadyang nagsampa ng maling report ang kapatid mo habang naka-admit ka, hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Dahil sa sandaling iyon, narinig ko ang boses sa hallway matels, pamilyar, at sobrang kumpiyansa, ang ate ko, at sinasabi niya ng malakas para marinig ng buong kwarto. Nasa loob siya. Trap na siya sa wakas. Makikita niyo, tama ako. Nanigas ang mukha ng nurse ko. Tumingin ang pulis sa pinto at bumulong sa sarili. Pumunta siya dito. Ang tunog ng heels ng kapatid ko ay papalapit na parang siya ang may-ari ng lugar. Ganun ang epekto ng ospital sa mga katulad niya. Kapag vulnerable ka, feeling nila negosasyon na ang buhay mo. Lumitaw si Clara sa pintuan, may cardigan na nakasampay sa balikat at suot ang mukhang nag-aalala na inirereserba niya para sa audience. Oh my God! Buntong hininga niya, kamay sa dibdib. Okay lang ba siya? Hindi pinansin ng pulis ang performance niya. Humarang siya ng bahagya sa pinto. Tinakpan ang view niya sa akin. Ma'am, sabi niya. Kayo ba si Clara Cruz? Yes. Mabilis niyang sagot. Ate niya ako. Tumawag ako kasi nag-file ka ng report. Singit ng pulis. Kalmado pero matatag. Vine verify namin ang timeline mo. Kumurap si Clara. Timeline? Bumalik ang nurse na may dalang papel. Hospital header, pangalan ng pasyente, oras ng admission. Boring na papel, pero ito ang papatay sa kwento niya. Kinuha ito ng pulis, tiningnan ng oras, at tumingin kay Clara. Ayon sa ospital, sabi niya, na-admit siya ng 6:07 p.m. kahapon. Hindi nagbago ang ngiti ni Clara. Pero ang mga mata niya, nagbago. Yung mabilisang pag-recalculate. Well,
Baka tumakas siya, sabi ni Clara. Madrama yan. Kaya niyang gawin yun. Sumagot ang nurse bago pa ako makapagsalita. Hindi siya umalis. Monitored siya buong gabi. Bumalik ang pangalawang pulis kasama ang isang lalaking naka-Amerikana. Magandang gabi, sabi ng supervisor. Anong nangyayari? Inabot ng pulis ang report. Allegation ng false report, sabi niya. Kailangan namin ng kumpirmasyon kung umalis ang pasyente sa unit at mga relevant logs. Agad sumabat si Clara. Tinakot niya ako! At mas malakas na ngayon! Tumawag siya pagkalipas ng hating gabi at sinabing sisirain niya ako. Hindi maayos ang pag-iisip niya. Gusto sanang bumulong ng dry humor ko. Umaarte na naman na parang stage ang ospital at lahat ay audience ng monologue niya. Pero hindi nakipaglaro ang security supervisor. Tiningnan niya si Clara na parang form na kailangang fill-upan ng tama. Ma'am? Sabi niya. Anong oras niyo sinabing tumawag siya? Hindi nagdalawang isip si Clara. 12:05 a.m. Tumango ang supervisor at humarap sa nurse. Mako-confirm mo ba ang status niya ng 12:05? Mabilis na nagtap ang nurse sa tablet niya. 12:04 a.m. Binibigyan siya ng gamot via IV. Documented. Nanigas ang mukha ni Clara. Nanatiling kalmado ang boses ng pulis. So, sabi niya, sinasabi mong tumawag siya sa'yo ng 12:85 habang ginagamot siya sa unit na ito. Nagkibit balikat si Clara. Medyo aggressive na. Nagte-text ang mga tao mula sa ospital all the time. Bulyaw niya. Pwedeng gumamit siya ng ibang phone. Tiningnan ulit ng pulis ang report, tapos balik kay Clara. Kung ganun, ibigay niyo sa akin ang call log, sabi niya. Ipakita niyo ang number na tumawag sa inyo. Kumurap si Clara. Ang telepono niyo? Sabi ng pulis. Nakalahad ang kamay. Buksan niyo ang call history. Bumuka ang bibig ni Clara. Ito ang sandaling kinasusuklaman ng mga sinungaling kapag kailangan nilang maglabas ng simpleng pruweba dahil sa simple sila nahuhuli. Sinubukan ni Clara na idaan sa tawa. Kalokohan ito, sabi niya. Ako ang biktima. Bakit ako ang ini-interrogate? Sumagot ng diretso ang security supervisor. Dahil gumawa kayo ng claim sa loob ng ospital. Sabi niya. May mga kamera at logs kami. Trabaho lang. Inilahad ulit ng pulis ang kamay niya. Phone? Ulit niya. Nag-alab ang galit sa mata ni Clara. Tapos ginawa niya ang isang bagay na halos nakakatawa kung hindi lang nakakadiri. Humarap siya sa akin na parang gusto niya akong takutin para umatras. Talagang ginagawa mo to? His niya mula sa paanan ng kama. Hindi ko pinantayan ang energy niya. Hindi ako sumigaw. Ate. Sabi ko. Sabi mo, nasa bahay mo ako ng 11:30. Umismid siya. Nandoon ka naman talaga. Tumango ako ng isa. Eh di dapat madali lang to. Sabi ko. Kasi kung tumawag ako ng 12:05, nandyan lang yan sa phone mo. Nagngit-ngit ang panga ni Clara. Dumukot siya sa bag, nilabas ang phone niya, at hinawakan ito na parang sandata. Pero hindi niya binuksan. Nakatayo lang siya, nakalock ang screen. Naghintay ang pulis ng 5 segundo. 10. Tapos sinabi niya ng mahina. Ma'am, kung tatanggi kayong ipakita ang call log na susuporta sa reklamo nyo, itatala namin yan. Bumigay si Clara. Fine. Tinipan niya ang passcode ng mabilis, binuksan ang recent calls, nag-scroll, tumigil. Nagbago ang mukha niya sa paraang hindi niya makontrol dahil wala doon ang tawag. Wala mula sa number ko. Wala mula sa kahit anong number. Sumilip ang pulis. Anong tinitingnan ko? Lumunok si Clara. Nabura siguro. Tumunog ang kilay ng security supervisor. Nabura. Lumalakas ang boses ni Clara. Defensive. Accidental. Naglilinis ako ng history. May anxiety ako. Sumindi ang dry humor ko. Ngayon may anxiety na siya. Kanina, may certainty siya. Tinitigan siya ng pulis. Ma'am, sabi niya, naiintindihan niyo ba?
na ang pagsampa ng false report ay krimen, namula ang mukha ni Clara. Hindi ako nagsampa ng false report! Sigaw niya. Nagnakaw siya sa akin! Kalmado pa rin ang pulis. Ano ang ninakaw niya? Bumuka ang bibig ni Clara. Tumigil, tapos sinabing, Pera! Magkano? Lumikot ang mata ni Clara. Malaki. Hindi gumalaw ang pulis. Magkano? Ulit niya. Eksakto. Bumalik ang confidence ni Clara na pang-abogado. Nanginginig pero malakas. 20,000? Or more? Naglabas ng maliit na tunog ang nurse na parang, Heto na naman tayo. May sinulat ang pulis. Saan galing? Tanong niya. Sa vault ko. Mabilis na sagot ni Clara. Sa bahay. Tumagilid ang ulo ng security supervisor. At kailan niyo huling nakita ang perang ito? Bumulyaw si Clara. Kagabi. Tumigil ang ballpen ng pulis. Kagabi! Ulit niya. Habang naka-admit ang kapatid niyo dito, humigpit ang bibig ni Clara. Na-realize niyang na-corner niya ang sarili niya. Kaya ginawa niya ang palagi niyang ginagawa kapag naiipit. Inilipat niya ang sisi. Look, matalim niyang sabi. Magmamana kasi siya. Gamit ni Daddy yung bahay. Hindi siya stable. Lulustayin niya lang. Sinusubukan ko lang siyang pigilan bago mahuli ang lahat. Nanliit ang mata ng pulis. Teka, sabi niya. Sabi mo ninakaw niya ang pera mo. Kumaway si Clara na parang nakakainis ang mga detalye. Konektado ang lahat. Irresponsable siya. Kailangan niya ng tulong. Tumingin ang security supervisor sa pulis na parang nagiging kakaiba na to. Tapos, tumingin siya kay Clara. Ma'am, sabi niya, bakit kayo nandito sa ospital ngayon? Kumurap si Clara. Kasi, tinawagan niyo ako. Umiling ang pulis. Hindi, sabi niya. Pumunta kami dito para kausapin muna siya. Bumuka at sumara ang bibig ni Clara dahil nadulas siya. Pumunta siya dito kasi gusto niyang manood, gusto niyong kontrolin ang kwento ng personal. Huminga ng malalim ang pulis. Ma'am, sabi niya, lalabas muna tayo sa hallway. Nanigas si Clara. Ayoko. Gusto ko dito. Kapatid ko siya. Lumamig ang boses ng pulis. Investigasyon ito, sabi niya. Hindi kayo ang pipili ng kwarto. Humigpit ang mukha ni Clara sa galit. Pero sumunod siya palabas. Habang lumilipat sila sa hallway, naiwan ang security supervisor at tumingin sa akin. Pakiramdam mo ba ligtas ka na alam niyang nandito ka? Mahina niyang tanong. Hindi ako agad sumagot. Kasi ang totoo ay mas malaki pa sa kaligtasan. Tungkol ito sa motibo. At naintindihan ko na kung bakit niya ginawa ito. Ngayon, habang nasa ospital ako, akala niya hindi ako makagalaw, hindi makapagtanggol, hindi mapipigil ang ginagawa niya sa labas ng mga pader na ito. Tumingin ako sa supervisor at sinabing mahina, nag-file siya ng report para lituhin ako. Kumunot ang noo niya. Lituhin saan? At sa sandaling iyon, nag-vibrate ang phone ko sa bedside table. Notification mula sa bank app ko. New device logged into your account. Nanlamig ang dugo ko dahil hindi ko hawak ang phone ko. Nasa kama ako at ang tanging tao na nakalapit sa wallet at gamit ko ay ang ate ko. Nakatitig lang ang notification na yun sa screen ko parang malamig na kamay sa dibdib ko. New device logged into your account. Kung hindi mo pa nakikita ang alert na yan, itatranslate ko sa madaling salita. May nakapasok. Hindi sinubukan. Hindi nagkamali ng click. Nakapasok. At ako, heto, may swero sa braso. Tumingin ako sa security supervisor. Pwede po ba kayong maiwan saglit? Tumango siya. Nabasa na ang sitwasyon sa mukha ko. Tinap ko ang notification at bumukas ang bank app sa security details. Mga bullet points, malinis at brutal. Device, iPhone, time, minutes ago, location, wala dito. Nanikip ang lalamunan ko. Gustong lumutang ng dry humor ko. Wow!
Pinili talaga ni Clara ang araw ng ospital para simulan ang side hustle niya pero namatay din agad. Pinindot ko ang button na report suspicious activity at tinawagan ang number sa screen. 2 ring. Fraud prevention. Sagot ng kalmadong boses. Ako po si Elena Cruz, sabi ko. Nasa ospital po ako. Nakatanggap ako ng alert na may bagong device na nag-login sa account ko. Hindi po ako yun. Okay, sabi ng rep. Steady lang. Tatanungin ko kayo ng ilang detalye. Nasa safe place po ba kayo? Sumulyap ako sa security supervisor at tumango kahit hindi niya nakikita. Opo, sabi ko. Pero may gumagawa ng kalokohan ngayon. Understood. Sagot niya. Ilalagay ko sa temporary freeze ang online access habang vini-verify natin. Isang saglit na katahimikan. Tapos sabi niya, nakikita ko ang login. Lumubog ang tiyan ko. Nakikita niyo? Yes, sabi niya. New device. Successful login. At nagbago ng kaunti ang boses niya. May attempt din ng password reset kanina. Kaninang kailan? Tanong ko. Binigay niya ang oras. At nakatitig lang ako sa kisame. Dahil pasok na pasok ito sa oras na sinabi ng kapatid ko na nasa bahay niya raw ako. Parang sinubukan niya akong pusasan gamit ang kasinungalingan habang ninanakawan ako gamit ang kabilang kamay. Nagpatuloy ang rep. Nakikita ko rin na may ginamit na verification code, sabi niya. So, kung sino man ang gumawa nito, may access sa two-factor authentication code. Nanuyo ang bibig ko. Saan sinend ang code? Tanong ko. Pause. Clicking ng keyboard. Tapos sinabi niya, sa phone number na nagtatapos sa 4421, number ng ate ko. Tumataas ang kilay ng security supervisor. Binalangkas ng bibig niya. Siya ba yon? Tumango ako. Hindi ko na pinatalbog ang boses ko. Ang number na yan ay sa kapatid ko. Sabi ko, nasa hallway siya ngayon at kaka-file lang niya ng false police report tungkol sa akin. Hindi nagulat ang rep. Hindi siya nagdrama. Naging procedural siya. Okay, sabi niya. Pinifreeze ko ang account. Walang transfers, walang bagong payees, walang changes. Nagbubukas din ako ng fraud case at idodokumento na ang two-factor number na ginamit ay hindi sa inyo. Salamat. Bulong ko. Tapos dagdag niya, isa pa. May attempted transfer na naka-queue. Kumabog ang puso ko. Papunta saan? Pause ulit. Sa external account na may nickname, sabi niya, nakalabel na Clara. Pumikit ako. Siyempre ipinangalan niya na parang nilalagyan niya ng initials ang buhay ko. Hindi ito pumasok, sabi ng rep. Na-flag ng system namin. Pero nasa activity log. Pwede po ba kayong magpadala ng proof? Pwede kaming mag-email ng secure confirmation, sabi niya. At makakapagbigay kami ng formal letter kung ire-request ng pulis. Tumingin ako sa security supervisor. Hindi siya nag-atubili. Humarap siya sa pinto at tumawag sa hallway. Officer! Matalim niyang tawag. Ilang sandali lang, bumalik ang matangkad na pulis. Mas mabilis ngayon. Wala na ang pasensya. Alerto na. Anong meron? Itinaas ko ang phone ko. Kinumpirma ng bangko ko na may bagong device na nag-login sa account ko, sabi ko. Ang verification code ay sinend sa number ng ate ko at may sinubukang transfer sa account na nakapangalan sa kanya. Bahagyang nagbago ang mukha ng pulis, hindi gulat, kundi recognition. Hindi na ito away pamilya. Ebidensya na ito na may timestamp. Tiningnan niya ang screen. Tapos ako, madodokumento ba ito ng bangko? Nilagay ko sa speaker ang fraud rep. Officer, sabi niya ng kalmado. Ito po ay fraud prevention ng bangko. Mako-confirm namin ang login event, ang destination label, at ang two-factor number na ginamit. Mapre-preserve din namin ang logs. Tumango ang pulis ng isa. Tapos, humakbang siya sa pinto at tinawag ang partner niya. Pabalikin mo siya. Isang segundo lang, narinig ko na ang boses ni Clara na nagmamaktol. No, hindi ko ibibigay ang phone ko.
Harassment ito! At lumitaw ulit si Clara. Mukhang galit. Sumusunod ang pangalawang pulis. Hindi na nakipagtalo ang matangkad na pulis. Hindi na siya nakipagnegosasyon. Sinabi lang niya ng mahina at matatag, Miss Cruz, kinukumpirma ng bangko ng kapatid mo ang aktibidad na konektado sa phone number mo. Tumawa ng malakas si Clara. Imimposible yan, sabi ni Clara. Sineset up niya ako. Nasa kama lang siya dyan. Nagpapa-victim. Tinitigan siya ng diretsyo ng matangkad na pulis. Kung ganon, iabot niyo sa akin ang cellphone niyo. Nanigas si Clara. Kasi kung ibibigay niya, sasagutin ng phone ang lahat ng tanong. At kung hindi naman, ang sagot ay kasing ingay ng pagsigaw. Tinaas niya ang baba niya. Ayoko. Tumahimik ang buong hallway. Tumango ng dahan-dahan ng pulis at tumingin sa partner niya. Noted, sabi niya. Tapos, humarap ulit siya kay Clara at sinabi ang mga salitang nagpaubos ng dugo sa mukha ng kapatid ko. Miss Cruz, ang pagsampa ng false report ay isang issue. Huminto siya sandali. Pero kung tinitingnan natin ay identity access at attempted financial transfer na konektado sa phone number niyo. Ibang usapan na yan. Bumuka ang bibig ni Clara. Walang lumabas na salita. Tumingin ang pulis sa akin, sa security supervisor, tapos balik kay Clara. Ganito ang mangyayari, sabi niya. Paghihiwalayin namin kayong dalawa ngayon din. Binalingan niya si Clara. At sasama kayo sa amin para sumagot sa mga tanong. Bumulyaw si Clara, halatang nagpapanik na. Hindi pwede. Ako ang tumawag sa inyo. Hindi kumurap ang pulis. Kayo ang tumawag sa amin, sabi niya. Pero hindi ibig sabihin noon, kontrolado nyo kung ano ang matutuklasan namin. Sinulyapan niya ulit ang phone ko, kung saan nagniningning pa rin ang bank alert na parang warning flare. Dagdag niya, at ire-request namin ang logs ng bangko. Nanlaki ang mata ni Clara. In writing, naintindihan na niya sa wakas, ang parteng hindi niya pinaghandaan. Ang mga ospital ay may record, ang mga pulis ay may notes, at ang mga bangko. Tinatago ng mga bangko ang lahat. Hindi nila siya pinusasan sa hallway. Hindi ito teleserye. Pero ginawa nila ang isang bagay na mas nakakahiya para sa isang tulad ng kapatid ko. Trinato nila siya na parang isang problemang kailangang iproseso. Miss Cruz, sabi ng pulis, kalmado at matatag. Lalabas na tayo para mag-usap. Lumingalinga si Clara, na parang umaasa na boboto ang ospital para sa kanya. Nababaliw na kayo, singhal niya. Nakahiga lang siya dyan at lahat kayo ay parang sumingit ang security supervisor, flat ang boses. Ma'am, pakihinaan ang boses. Nasa ospital kayo. Nanginig ang mukha ni Clara. Ayaw na ayaw niyang inuutusan siya ng kahit sinong walang law degree pero wala siyang nagawa kundi sumunod palabas. Hindi ako iniwan sa ere ng matangkad na pulis. Nanatili siya sa pintuan, kalahati sa kwarto ko, kalahati sa hallway, parang sinisigurado niyang payapa ang hangin. Miss Cruz, sabi niya ng mahina, idodokumento namin ang sinabi ng bangko. Makakakuha ka ba ng confirmation na email na ito ng fraud rep? Tinap ko ang phone ko, binuksan ang email, at andun na. Secure message na may case number at maikling summary. Walang drama, walang opinyon, purong facts lang. New device login confirmed. Two-factor used. Attempted transfer flagged. Account frozen. Logs preserved. Pinakita ko sa kanya. Tumango siya. Good. Tapos sabi niya, Ve-verify din namin ang report ng kapatid mo. Importante ang timing. Muntik na naman akong matawa. Oo, timing ang buong punot dulo nito. Bumalik ang nurse na may dalang panibagong printout. Medication administration record. Nakalagay doon na nakatanggap ako ng gamot ng 12:04 a.m. Kinuha ito ng pulis na parang susi sa kaso. Salamat, sabi niya sa nurse. Humarap siya sa security supervisor. Makakakuha ba tayo ng CCTV coverage kagabi? Tanong niya. Tumango ang supervisor.
Mapupull out namin ang relevant footage at badge logs. Gawin nyo, sabi ng pulis. Sumilip ang dry humor ko. Akala talaga ng kapatid ko makakapagsinungaling siya sa building na puno ng kamera, henyo. Umalis ang supervisor para asikasuhin ito. 1 minuto ang lumipas, pumasok ang partner ng matangkad na pulis sa kwarto ko. Kailangan namin ang phone ng kapatid mo. Kung hindi niya ibibigay ng kusa, ire-request namin ito formally. Nanikip ang tiyan ko. Hindi niya ibibigay yan. Tumango ang pulis na parang inaasahan na niya. E di idodokumento namin ang pagtanggi niya at uusad kami. Simple lang, procedural, at doon bumukas ulit ang pinto. Hindi ang kapatid ko. Isang babaeng naka-blazer, hospital administrator, ang pumasok kasama ang security supervisor. May dala itong maliit na case ng flash drive. Unang nagsalita ang supervisor. May footage na kami, sabi niya. Hallway camera sa labas ng kwarto mo sa pagitan ng 11 p.m. at 11 a.m. Tumalas ang tingin ng matangkad na pulis. Lumabas ba siya? Umiling ang supervisor. No. Hindi lumabas ang pasyente sa unit. Inabot niya sa admin ang case at inabot naman ng admin sa pulis ang isang printed certification sheet. Ito ang chain of custody form namin, sabi ng admin. Maibibigay namin ang full video file sa tamang proseso. Tumango ang pulis. Perfect. Gusto ko nang umiyak sa ginhawa, pero hindi ko ginawa. Huminga lang ako ng malalim. Kasi ang relief, hindi kailangan ng luha. Kailangan nito ng pruweba. Tapos sinabi ng pulis. Ngayon, tungkol sa claim ng kapatid mo, binuksan niya ulit ang folder. Sa report niya, sinulat niyang pumunta ka sa bahay niya ng 11:30, nagnakaw ng 20,000 mula sa vault, at nagbanta sa kanya ng 12,005. Tumingin siya sa akin. May sasakyan ka ba? Opo. Sabi ko, nasaan ngayon? Sa parking lot ng ospital. Sagot ko, hindi gumalaw? Tanong niya sa admin. May plate cameras ang ospital. 'Di ba? Tumango ang admin. Meron po sa entry at exit. Humigpit ang mukha ng pulis. Okay, tapos na to. Paki-pull out ang record. Tumango ang admin at lumabas. Ilang sandali lang, nag-vibrate ulit ang phone ko. Sa pagkakataong ito, hindi bangko. Voicemail notification. Unknown number. Napansin ito ng pulis. Siya pa yan? Pinindot ko at nilagay sa speaker. Puno ang kwarto ng boses ni Clara, matinis, galit, at sobrang kumpiyansa pa rin. Elena, makinig ka. Nag-file na ako ng report. Huwag mo akong gawing tanga. Sabihin mo sa kanila na nagkamali ka lang ng intindi. Pag hindi mo ginawa, sumusumpa ako. Pupuntahan ko ulit ang bangko mo at tatapusin ko to. Namate ang katahimikan sa kwarto. Hindi gumalaw ang pulis ng ilang segundo. Parang kailangan ng utak niyang mag-switch mula sa investigation papuntang. Tumingin siya sa akin. Kakatanggap mo lang yan? Opo. Maliit kong sagot. Tumango siya. Yan. Sabi niya. I witness intimidation. Lumabas siya sa hallway at tinawagan ang partner niya. Nag-iwan siya ng voicemail. Nagbabantang ia-access ulit ang bangko. Sabi niya ng malakas para marinig. Biglang tumaas ang boses ni Clara sa hallway. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Bumalik ang pulis sa kwarto ko at tumingin sa akin. Sisiguraduhin naming hindi niya magagawa yon. Bumalik ang hospital admin na may dalang report sheet. Plate camera data, sabi niya. Pumasok ang sasakyan niyo kahapon ng hapon at hindi pa lumalabas. Tumigil ang pagsulat ng pulis. Tumingin siya sa kisame na parang nag-click na ang lahat ng piyesa sa lugar nila. Tapos sinabi niya ang pangungusap na nagbago ng lahat. Imposible ang timeline ng kapatid mo. Humarap siya sa partner niya. Gagawa tayo ng formal supplemental report ngayon din. Tapos, tumingin siya sa akin. Miss Cruz, may issue ba kayo sa mana? O inheritance ng kapatid mo? May away ba kayo tungkol sa pera ngayon? Tumigil ako. Oo, at nakita ko na sa wakas ang hugis ng ginagawa niya. Hindi ito basta pagsisinungaling. Ito ay leverage.
Gusto niya akong matakot, maipit, at malito habang gumagalaw siya sa pera at mga papeles. Tumango ako. Opo, sabi ko. May kinalaman sa mana. Nanliit ang mata ng pulis. Okay, sabi niya ng mahina. E di ito ang motibo. Lumabas ulit siya sa hallway. Matatag ang boses. Miss Clara Cruz, sumama ka sa amin. Pumiyok ang boses ni Clara. Para saan? At sumagot ang pulis sa tonong halos nababagot na. Dahil sa puntong ito, ang ebidensya na ang nagsasalita. Filing a false report, sabi niya. Huminto siya. At para sa ginawa mo habang naka-admit ang kapatid mo, may sandaling katahimikan, tapos ang tunog ng heels ni Clara ulit mas mabilis na ngayon, hindi na mayabang, kundi pa atras. Tumingin ulit sa akin ang pulis at sinabing, hindi pa tayo tapos. Tinaas niya ang mga certified hospital documents na parang pananggalang. Tatapusin natin ito ng tama sa papel. Ang sumunod na oras ay lumipas sa malabong paraan. Kalahati ingay ng ospital. Kalahati tahimik na paperwork. Hindi madrama, hindi pang pelikula, kundi yung klase ng proseso na nagbabago ng buhay mo dahil nakadokumento. Bumalik ang matangkad na pulis na may dalang maliit na tumpok ng forms at parehong kalmadong mukha. Miss Cruz, sabi niya, kukuha kami ng supplemental statement mula sa inyo. Hindi kayo under arrest. Kayo ang reporting party ngayon. Reporting party. Tumama sa akin ang linyang, yon, nang mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Buong umaga pakiramdam ko nakakulong ako sa kama habang nire-rewrite ng kapatid ko ang buhay ko. At ngayon, nakaharap na rin sa wakas ang sistema sa tamang direksyon. Umupo ang pulis sa tabi ng kama at nagtanong sa simple at steady na paraan. Kailan nagsimula ang away sa mana? Saan may access ang kapatid mo? Ano ang banta sa voicemail? Nasa iyo ba ang bank case number? Pumapayag ka bang ibahagi ang hospital records para pabulaanan ang timeline? Sumagot ako ng maikli at malinaw. Walang speech, walang over-explain, dahil hindi ko na kailangang mangumbinsi ng kahit sino. Ang mga timestamp na ang nangungumbinsi para sa akin. Sa hallway, naririnig ko ang boses ni Clara na tumataas baba. Galit, tapos nanginginig, tapos galit ulit. Parang sinusubukan niya ang bawat bersyon ng sarili niya. Para makita kung alin ang tatanggapin ng mga pulis. Walang gumana. Pumasok ang nurse para i-check ang swero ko, sumulyap sa pulis, at bumulong sa akin. Okay ka lang? Tumango ako. Hindi okay, sabi ko ng mahina. Pero, ligtas. Sumilip ng kaunti ang dry humor ko. Pumili ako ng maling araw para ma-admit. Nagbigay ng maliit at simpatetikong ngiti ang nurse at umalis. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang partner ng pulis at sinabing, na-pull out na namin ang plate camera report. Inabot niya ang printout. Pumasok ang kotse ko kahapon. Hindi lumabas. Ibig sabihin, hindi ako nakalapit sa bahay ng kapatid ko ng 11:30. Bumuntong hininga ang matangkad na pulis. Parang may kung anong nagsara sa loob niya. That seals it. Bulong niya. Tumayo siya. Ia-update ko ang report ni Miss Clara bilang unfounded at idodokumento ang mga maling pahayag. Huminto siya at ia-attach ko ang hospital chain of custody at ang voicemail. Lumunok ako. Makukulong ba siya? Tanong ko. Hindi niya ako binigyan ng linyang pangpelikula. Binigyan niya ako ng totoo. Ang konsekwensya ay nakadepende sa facts, sabi niya. At ang facts ay hindi pabor sa kanya. Bumalik ang hospital security supervisor, dala ang huling papel. Footage certification, sabi niya. At badge logs. Patient did not leave unit. Tumango ang pulis. Salamat. Tinipon niya ang lahat. Hospital admission printout, medication log, plate camera report, bank fraud confirmation, voicemail record papel lang, mga timestamp lang. Pero pakiramdam ko, isang pinto ang sumasara. Humarap siya sa akin. Miss Cruz, sabi niya, kailangan niyong marinig ito ng malinaw.
Kung kontakin ulit ng kapatid nyo ang bangko nyo, i-report nyo agad na preserve na ng bangko ang logs. Importante yon. Tumango ako. Sumilip ang partner niya sa pinto. Tapos bumalik. Dinedene niya ang lahat. Sabi niya ng mahina. Pero nagre-request siyang makausap ka. Nanikip ang tiyan ko. Hindi. Mabilis kong sagot. Ayoko. Tumango ang pulis na parang inaasahan na niya. Good answer. Sabi niya. Hindi mo obligasyon. Lumabas siya sa hallway at sinara ang pinto ko ng bahagya. Hindi nakalock. Harang lang. Tinitigan ko ang pinto na parang yon ang unang boundary na nagkaroon ako sa loob ng ilang buwan. Ilang sandali pa, pumasok ulit ang nurse at sa likod niya, ang hospital admin. Miss Cruz? Sabi ng admin, hiningan kami ng certified documentation ng mga pulis. Ibibigay namin yon. Tsaka, kung gusto nyo, pwede naming i-flag ang kapatid nyo para hindi siya makadalaw ng walang pahintulot. Kumurap ako. Magagawa nyo yon? Tumango siya. Oo, kayo ang pasyente. Kayo ang magdedesisyon. Hindi ako nagdalawang isip. Gawin nyo, sabi ko. Sinulat ito ng admin. At yon ang pinakasatisfying na bagay sa buong araw dahil hindi ito emosyonal. Ito ay polisiya, sistema, isang pinto na hindi bumubukas dahil lang ngumiti si Clara. Nang hapon ding iyon, tumawag ulit ang bangko ko hindi para makipagkwentuhan, kundi para mag-confirm, account frozen and secured, two-factor reset initiated, external payee removed, fraud case opened. Preservation request noted. Dinagdag ng rep ang isang linya na nagpasikip sa lalamunan ko. Nag-file din kami ng internal report dahil ang two-factor number na ginamit ay hindi sa inyo. Mahalaga. Yon. Mahalaga yon dahil pinatunayan nito ang sinasabi ko buong araw. Hindi siya tumulong. Kumuha siya, pagsapit ng gabi, bumalik ang matangkad na pulis sa huling pagkakataon, sapat lang para ilapag ang huling piraso sa tray table sa tabi ko. Kopya ng updated incident report summary. Tinuro niya ang isang linya. Nakikita mo to? Sabi niya. Dinokumento namin ang maling timeline. Tapos, tumingin siya sa akin. At dinokumento namin ang motibo. Motibo? Tanong ko. Tumango siya. Mana. Sabi niya. Financial control. Bank access. Tumayo siya. Mag-focus ka na sa pagpapagaling. Sabi niya. Kami na ang bahala sa iba. Umalis siya at sa wakas ay tumahimik na ang kwarto. Yung normal na tahimik ng ospital sa gabi. Tinitigan ko ang phone ko ng matagal. Tapos ginawa ko ang isang maliit pero makapangyarihang bagay. Pinalitan ko ang mga passcode ko. Lahat. Hindi dahil paranoid ako, kundi dahil tapos na akong mabuhay na parang may susi ang kapatid ko sa buhay ko. Bago ako matulog, pinakinggan ko ang voicemail ni Clara ng isa pang beses, ang ba. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil pinaalala nito sa akin ang isang bagay na nakakagaan ng loob kapag natatakot ka. Galit ang mga kasinungalingan sa timestamp. At nagsinungaling siya habang naka-admit ako sa pag-aakalang trapped ako. Tama siya sa isang bagay, hindi ako makaalis sa kama. Pero hindi ko naman kinailangan dahil ang ebidensya ang naglakad para sa akin at naglakad nga ito.